Hi everyone, welcome to Health Vibe, your wellness lounge here at the Philippine Star. My name is Kai Magsanok, features editor of The Star and your host for this show. Gusto po namin kayong matulungan, maintindihan kung ano ba yung mga naririnig nating mga sakit-sakit, no? Sa araw-araw na buhay ng mga Pinoy, lalo na madalas nating napagpapalit yung kanilang ibig sabihin. Tulad ng lagnat at trangkaso. Yan. Pero naisip namin gawin tong episode na to dahil ang dami kong nakita in the last 2 weeks sa Facebook na nagsasabi na 2 weeks na ang trangkaso nila. Okay, so that's actually what we also want to really discuss. Bakit mas mahaba na ang trangkaso ngayon? Medyo scary. Hindi na kaya ng 3 araw ng paracetamol. And to discuss this with me today is none other than someone who has been our guest in the previous episode, one of my favorite content creator doctors, Dr. Dexter Macalintal, lifestyle medicine physician. Hi, Doc Dex. Hi, Kai. Registered nutritionist, dietitian, and producer and host of Dr. Next Door on 1PH, which is our sister company. Doc Dex, hello. Hello, Kai. Full disclosure po, no? Patapos na po ang araw, pero yung energy ko naging parang good morning nung dumating si Doc Dex sa aming office, no? So, Doc, pag-usapan natin yung basics muna, right? Flu, trangkaso, lagnat, whatever. Karaniwang Pilipino na pagpapalit-palit. Yes. So, turuan natin sila kung ano yung tama. Okay. What is the medical definition of flu? Well, ang flu kasi, it's a viral infection, no? Na mas, kung titingnan natin, kasi usually, mas nako-compare siya sa common cold, no? Kasi kunyari flu, may lagnat yan, meron din yung sipon, meron din yung sometimes body pains, headaches, mga ganyan. Yung cold meron din. Pero mas common ang flu na mayroong fever. At mas malala yung tama ng flu. So parang, kumbaga, isipin mo, para mas mabilis na tingnan natin, yung flu, dun siya mas higher level siya, kumbaga, kaysa sa common cold. What is the medical definition of flu? There's actually no medical definition lang talaga, but flu is a viral infection na dulot ng mga viruses kasi nga siya viral infection. Yun lang siya. Pero if there's something that the body wants to get rid of, magkakaroon ka ng symptoms. So your body is fighting an infection, that's why you get more fever. Right. Kasi kapag yung mga viruses pumasok sa katawan natin, usually kasi kapag medyo malamig, papansin mo yan, pagpasok ng mga June, July, lumalamig yung panahon, mas nabubuhay kasi yung mga viruses. And then these viruses, since they live more, no, gusto niya na pumasok sa katawan mo. Pagka nakapasok na sa katawan mo, if you're a bit immunocompromised, maaari na kinakailangan labanan ng katawan mo. That's why you develop the symptoms. And these symptoms, sometimes, it's respiratory. Kasi, kunyari, yung virus na tumama sa'yo, yung flu virus mo, tinamaan ka. So, it's respiratory. So, kaya ka nagkakaroon ng sipon, sumasakit ng konti yung throat mo, kakaroon ka ng body pains, na yung fever, kasi gusto ng katawan mo na, sunugin natin or parang painitin natin yung katawan para ma-fight off yung infection. Yun ang flu. Yun ang flu. One level higher than the common cold. Yes. Okay? Hindi po cold that's grammatically incorrect. Cold lang po. Cold, Yes, cough and cold. Yes. Apo. And then you already mentioned the word fever Yes, earlier. fever. No? So the reason why I'm asking this is we tend to interchange it, right? Flu and fever. Yes. So what is the definition naman of fever? Fever is an increase in your temperature. Okay. No? So, ang fever ay lagnat. Ang tipusin natin. It's just a symptom, kumbaga umbrella term, na nagkaroon ka ng sakit na flu, parang ganon. Pero yung fever, isa lang siyang sintomas. So you can get fever, pero it's not really because of flu. Kasi yung fever mo po pwedeng dahil sa infection ng bacterial and other infections. So, and then flu naman is more likely, yun nga, viral siya. Okay, so my next question was going to be, do they always go together? You've answered it. They don't always go together. They don't always go together kasi you may have fever but it's not because of flu. Right. You may have fever because you have an infection somewhere else, and then this infection could be something else. Say, for example, you have a fever because you have a bacterial infection because you have diabetic foot, or you have fever because you have pneumonia. So parang ganon. Pero you can also have fever because you have flu. But if you have flu, you may always have to have fever. Parang ganon. You may have fever if you have the flu.
But if you have fever, it doesn't always necessarily that mean it's- you you have have the flu. Alright. Punta na tayo sa Filipino translation. Okay, sige. Kasi nga, ang lagnat at trangkaso, Pinag-interchange. interchange, di ba? So, sa lengguwahe natin, no? Okay. Kasi you explained it in Philippine, in Taglish, right? But in Filipino, if you were explaining it to the common folk, alin ang lagnat, alin ang trangkaso? Okay. Ang lagnat is the fever. Okay. Tapos yung trangkaso is the flu. Kasi yung trangkaso, sa aking pagkakaintindi din ng Tagalog, no, sa wika namin sa Batangas, kapag ikaw ay mayroong trangkaso, ikaw ay naglalagnat, may kasamang body pains, may kasama din yan na minsan ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, at kung ano pa, maaari yan na trangkaso ay yung flu na tinatawag. Pero yung lagnat, hindi po porke kayo po ay nilalagnat, no, ay trangkaso na agad yun. Hindi, kapag lagnat lamang yan, maaari po yan yung fever. Ayan, maaring fever lang. Yan, maaari fever lang. Okay. Are they indicators of anything deeper? Yes, they are indicators of anything, of something deeper. Say for example, if you have the flu, you may have decrease in your immune system. Kasi bakit ka tinamaan ito ng flu? Eh kung malakas naman ang resistensya mo, hindi ka naman tatamaan. Kasi hindi not all people, say for example, umuulan, hindi naman lahat ng tao, papapansin mo, naglalagnat. Correct. O nagkakaroon ng ubot-sipon. Hindi lahat. Pero you can see some people who are having these symptoms. So, ibig sabihin, it's something indicative of something else. And then yung lagnat, again, it's an indication that there is something wrong inside your body. Halimbawa, meron ka nilalabanan na infection, maaaring ka magkaroon ng fever. Kapag nilagnat at or tinrangkaso, dapat bang pumunta na agad sa doktor? And then, kung pagpunta sa doktor, pwede na ba yung virtual muna? Or dapat face-to-face na? Well, sa ngayon, pwede naman yung virtual muna. Okay. Itong ganito. Ganitong scenario na if you have the flu, pwede virtual muna. Halimbawa, bagyuhan. No? Tapos, wala talagang access na, kunwari, talagang baka walang transport, baka wala ring clinic si doktor, pero nag-online clinic, pwede na ang virtual consultation. And then, there are also some friends na ginagawa naman nila kapag ganyan, nag-video call talaga sa amin. No? Halimbawa, merong isang, ganyan. meron ding ibang mga celebrities na tatawag na lang kasi nga may problema talaga sa paglalagnat. Kung pwede. No, pero sa oras na una, mataas yung lagnat na hindi nakukuha ng paracetamol, nagkakaroon po kayo ng hirap ng paghinga, nagkakaroon kayo ng pagtutulog-tulog. Ibig sabihin yung parang bumababa yung diwa ng pasyente, dalhin nyo natin sa ospital. No, kasi baka nagdi-delirium yung pasyente. So ito yung nanghihina, disoriented na. Yan. Ay naku, dalhin nyo na agad yan. Kunwari nahihirapan huminga, dalhin nyo na agad sa pinakamalapit na emergency department. Kasi baka iba yung problema. Baka naman pala hindi lang siya basta trangkaso. No? Kasi sabi nga natin, if you have the fever, if you have body pains, these are indicative of something inside you. So, ano yung mga pwede? Marami. There are a lot of differential diagnoses that we can think of. Halimbawa, kapag ganyan, again, there's infection. This infection po pwede may problema. And then, anong klaseng infection to? Is it an opportunistic infection? Is it cancer fever? Parang ganon. So, pero kaya nga sinasabi natin, huwag kayo mag-Dr. Google. Kasi nandiyan na yun, ang dami na yan. Kadalasan dyan, pagka tinignan nyo sa Dr. Google, ang dami ng lalabas na nakakatakot. So, kapag ganyan po, ang tip natin kapag kayo po ay nagkakaroon ng lagnat na hindi talaga gumagaling sa paracetamol, nahirapan huminga, no, so mga ganyan, bumababa yung diwa or nagiging disoriented, dalhin nyo na agad sa ospital. Yeah, alam nyo po yung katawan ninyo, right? Or yung may inaalagaan kayo, alam nyo hindi ito yung normal niya eh. Yes. Di ba? Kayo na po yung mag-decide for them. Kasi the goal is to save them. Okay? Dok, nabanggit mo yung paracetamol. No? So may mga over-the-counter medicine kasi. Meron naman. At ang Pinoy, bukod sa matiisin, tapos nag-google, nagsa-self-medicate. Right? But up to what extent ito okay pagdating sa lagnat at trangkaso? Kapag hindi na nakukuha ng lagnat, pagka hindi na nakukuha yung lagnat sa simpleng paracetamol, consult ka na kay doktor. Huwag ka na rin pumunta sa pharmacy at mag-a-ask ka sa kanila na ipingin namang antibiotic. Kasi hindi ko magaling yung sakit ko. Kasi for all we know, baka nga viral lang talaga siya. No? And then, yung mga pharmacists naman po,
please lang huwag po kayo magbenta ng paracetamol na wala po reseta ng doktor. Kasi isang napakalaking problema din ang tinatawag natin na antibiotic resistance in the long run. So, again, to what extent, the answer to that question is kung hindi na talaga nawawala doon sa paracetamol. Kung hindi talaga mababa. How many days? For 1 to 2 days, kapag hindi talaga mababa, Okay. daling mo na agad sa doktor. Got it. Pero kapag nawawala naman, tapos nagiging up and about naman yung pasyente, pwede na yung paracetamol. Pero again, kung in doubt, consult your doctor. Or pumunta kayo sa pinagkakatiwalaan nila ng mga doktor. That's it. Yeah. Ganun lang siya kasimple. Kung hindi mo talaga alam yung gagawin mo sa health mo. Kaya nga po may doktor na nag-aral ng 10 taon. Kasi we are trained na, nakita pa lang namin, may problema na to sa ganito. So, yun yung binabayaran ninyo ng time, ng effort ninyo sa pagpunta doon sa doktor. Kasi 10 taon ba naman basically nag-aral yan na alamin sa isang tingin, ito yung sakit ito. Oo, swerte tayo. Wala na tayo sa lockdown ngayon. Yes, Kasi oo. during the pandemic, a lot of my friends passed away alone. Yeah. Because they couldn't go out, right? And they were too weak already, diba? And everyone was scared, basically, didn't know what to do. Yes. Now, you have programs like Health Vibe. You have Dr. Dex Macalental on Facebook. You have his show, Dr. Next Door. Ano pa ba ginagawa mo? Madami eh. I'm still doing online consultations. And Yun. Yeah. So, he is on Sirius MD. It's an app called Now Serving. Kung sabi nga niya, may limitasyon para magpunta, mag-virtual consult. That's the next best thing to a face-to-face consultation. And if they can't see me, there is MWell, na another sister company natin. Yes. Si MWell din naman po. Yes. If you want a lifestyle doctor to check on you, pwede po kayong pumunta dyan and then hanapin nyo lamang po yung lifestyle med ba nila. So we give the platform ng MWell yung content din namin ng Lifestyle Med Manila. Lifestyle Med Manila is also creating content na for MWell kasi. And then we are also supplying doctors and even nutritionists to take care of your health dyan sa MWell app. Ayan. Speaking of doctors, pag-usapan natin yung primary care physician Yes, versus specialist. Kasi kultura rin ng Pinoy, di ba, na parang, okay, meron akong ubot sipon, Okay. pupunta na ako sa pulmonologist, di ba? They just have this perception. Yeah. This will sound harsh, but primary care, hindi yan kasing galing ng specialista. Sorry, Doc, I'll just put it the way people say it, Yes, right? yes. So, bakit okay magpunta sa primary care? Unahin nyo na muna po yun. Okay, ganito yan. Maganda na pumunta kayo sa specialist. Tama yun. Kasi your specialists really are great in zooming into the problem. Say, for example, if you have problems with your lungs, your pulmonologist can really see your lungs na. However, there is so much trained with pulmonology. Sometimes, mapapansin mo, papasa ka na yun sa gastro pagka sa attention. Pasa ka na niyan sa cardio pagka konting sakit na sa dibdib ninyo. So, yes, they are very good in zooming in. That's why we really need the specialists. However, the primary care, the generalists see the zoomed out The bigger version, picture. the bigger picture. Right. Halimbawa, Yeah. nilalagnat ka nga, pumunta ka sa pool mo pero ang tinignan niya is your lungs. Pero wala naman pala doon yung problema, nasa paa mo naman pala. Diba? So, your generalist actually zoom out to see the periphery. Kumbaga, I don't think there should be a debate on where you should go. You should go both. Your Right. primary care specialists can actually navigate your health. Halimbawa, hindi mo alam kung talaga kung saan ka pupunta, go to a generalist so that we can navigate saan ka pupunta. Sige, punta ka kay cardio, punta ka kay pulmo. Kasi ito yung kailangan mong puntahan. Labas na yan sa kakayanan ko bilang generalist. Parang ganun sasabihin sa inyo ng primary care ninyo. And then, also, your primary care, bukod sa na-navigate ng health nyo, sabi nga natin, we zoom out. No? So, imagine you're covering the woods. Imagine if you want to cover the woods, you do not only cover the inside, but you would also want to cover the periphery. Right. So, yung specialists, they cover the insides. So, narariyan yan. They cover your heart, they cover your gastrointestinal tract, they cover your lungs, they cover your kidneys, and down the line. Pero, your primary care specialists or your primary care physicians cover the periphery of the woods so that kung may mamiss man yun, no, you zoom out. Kasi minsan, sabihin natin, ito yung sinasabi natin na 7 doktor, 7 sakit, 7 gamot. No? Minsan, hindi natin afford yun. diba? Not always. Diba ganon? Not always. Yeah. So, you zoom out para yung primary care mo, ito pala yung kailangan mo eh.
Ito lang pala yung kailangan mo. And your primary care physician will deck you, no? Ito yung kailangan mo, kung ito lang basta yan sa kakayanan ko. You see dun sa mga nasa mga barrios natin. Kadalasan wala namang specialist, di ba? Right. Another yan is yung primary care natin, yung mga doctors with the barrios who are actually primary care physicians. And these primary care physicians are able to diagnose you with their diseases, treat you with their diseases, magpaanak, mag-suture, no, the basics of it all. And then kung kinakailangan talaga ng specialist care, saka natin papadala doon sa specialist. So, out with the notion na walang kwenta ang primary care. Yeah. Kasi lalo sa Pilipinas na ang dami ng mga specialists, ang dami na rin mga generalists. We have to take a look at the whole picture of the person. Kasi we're not actually treating yung papel. We're actually treating the person. Right. Ang pagkakasakit kasi is an economic issue eh. So kung hindi mo afford, kunwari may kilalang specialista yung pamilya, pero hindi mo siya afford puntahan. Alangan naman hindi ka magpunta sa doktor. Yes. There's your primary care doctor who is more affordable. I'll be very upfront, right? And kaya nga po sinabing primary eh. Sila yung una yung pwedeng puntahan. Babagitin ko lang po ito ngayon, pero hindi natin pag-uusapan ang universal healthcare. But it's really meant to help a lot of us who are having a hard time affording the treatment and medical advice that we need. But that's gonna be for another episode. That's no? Republic Act 11223. Yeah. Na gusto talaga natin, may assign po kayo sa isang primary care doctor at itong primary care doctor mo would navigate about your health. Dok, bakit yun nga, yung kanina dun sa ating intro, ang tagal-tagal na ngayon ng trangkaso. Okay. Pero ito, sorry ito yung mga taong hindi nagpunta sa doktor after 2 days. Yeah. Okay, kasi nga, we're self-medicating, ganito, ganyan. We grew up with this brand of paracetamol. We'll test out a whole banig. Right? Bakit anong nagbago sa trangkaso sa buhay natin or sa hangin or dito sa Pilipinas? Bakit Well, actually, mas matagal siya? Kung papansin mo talaga na ganyan, nagbabago-bago din naman. Every year kasi, nagbabago-bago din yung mga strains ng flu. No? So, yun pong yung mga tinatawag natin na mga shifts and drifts. No? So, nagkakaroon kasi ng changes yan sa mga strains ng inyong mga ng flu virus natin. So, dahil doon, every year, kailangan nagpapa-flu shots kayo. Alright. So, sometimes people actually get their shots this year and then the next year hindi. Tapos mag-expect tayo na bakit wala pa akong protection? Bakit parang nagiging mas mahaba? So you get your flu shots every year para nang sa ganoon mabawasan po yung chances ng pagkakaroon ninyo ng sakit at syempre the duration as well. And then, yun nga, early diagnosis will lead to early treatment. So isa rin yun. So yun yung mga dahilan na po pwede, no? Kasi nagbabago-bago ngayon panahon, nagbabago-bago din yung mga strains na lumalabas ng flu. No? Kasi actually, yung flu shots natin ngayon, this year, are the strains of last year. So, ganun din siya. Yung strains this year would be given to you next year. Right. So, parang ganun siya. So you charge up, kumbaga, yung mga nakikilala mo na strains. So, does it mean na kapag kayo po ay nagpa-flu shot, ay hindi na kayo magkakaroon ng flu? Again, every year, nagbabago-bago po yung strains. O pwede kayong maapektuhan ng iba namang strains. Speaking of the flu shot, kasi di ba nung panahon ng COVID vaccines, di ba, lumabas yung anti-vaxxers, di ba? All due respect to each his own. Pero sabi ko nga, kung hindi po tayo nagpabakuna ng COVID vaccine, hindi po natin na-reach yung herd immunity. Baka hanggang ngayon naka-lockdown pa po tayo. So salamat po sa mga anti-vaxxers na nagpabakuna rin. Pero there's a lot of, huwag ka magpabakuna yan kasi masama yan for you. So the flu shot, what does it do to my body when I get it? So you give the flu shot. No? So binibigyan ka ng virus pero hindi yung live. Okay. So binibigyan ka ng mga strains na nakuha last year parang sa ganun, maproteksyonan ka doon sa mga strains na yun. So that's actually what's happening sa flu shots. Yun siya. Pero again, may mga misconception na kapag ka nagpabakuna ka, meron yung mga microchip o kontrolin ka na ganyan. Hindi po totoo yun. No? Magcha-Chinese ka na. Magiging Chinese ka na. At saka Sasalita ka na. At saka magkakaroon ka na ng mga kung ano-anong mga sakit. Hindi po yung ganoon. No? Ang binibigay po sa inyo sa mga shots ninyo or yung mga strains na hindi live.
So, hindi ka magkakaroon ng lagnat, hindi ka magkakaroon ng flu pagka nagkaroon ka na ng flu shots. Nag-segue ka na, Doc, dun sa myths. Kasi madaming mga sabi-sabi tungkol sa flu shot, no? So, let's parang debunk or address some of them. I am healthy. Never pa ako nagkaroon ng trangkaso or the flu buong buhay ko. I don't need the flu shot. What can you say? You need the flu shot. Again, every year nagbabago-bago po yung strains. And for all we know, baka ikaw mamaya bukas, tamaan ka na pala ng mga strains na yun. So, maaari na ngayon okay ka. That's good for you. Yeah. However, how about tomorrow? How about the next day? So, you think long-term. And doesn't mean that you're not sick right now. Doesn't mean that you're healthy. It just means that you're not sick. Maging consistent sa pag-check sa ating health. Kailangan yan. Laging consistent tayo sa pag-check. So, maging consistent sa flu shot. Influenza is just like the common cold. It's not a big deal. No. Sabi nga natin, yung common cold kasi, that's a little bit toned down. Common cold lang siya, sipon lang yan eh. Pero yung influenza, no, mas malala yung tama nito. So, diyan ka na magkakaroon ng lagnat, diyan ka na magkakaroon ng body pains, fatigue, mga ganyan. So, mas malala yung tama ng influenza kaysa sa inyong common cold. The flu shot will give me the flu. No. Okay. Sabi nga natin, yung flu shot, it will give you not the live virus. Will only just give you a portion of it, no, na hindi nga live, so hindi ka magkakaroon ng flu. So, ang gusto natin gawin, bibigay sa yung strains last year para nang sa ganon ay magkaroon ka ng protection dun sa strains. Pero it doesn't mean na you won't have the flu. It would just protect you, or it would just give you a little bit of the protection so that kung magkaroon ka man ng sakit, hindi ganun kalala. Klaro, sana po malinaw din po yun sa inyo. Kailangan natin ng flu shot. Actually, ang naging nanggaling tong episode idea na to kasi this year. So last year nagpa-flu shot. Every year nagpapa-flu shot ako except this year. Ayun. So kaya tapos, ano nangyari? kakatapos ko lang ng napakahabang trangkaso, 'di ba? So nagsisi ako and sabi ko, gusto ko talagang i-share yung information kung bakit tuwing March, paglabas po ng bagong vaccine, magpa-schedule po kayo. Yes. Actually, even pediatricians, they can administer it to adults. No? Ganun ka-importante yung flu shot. So, to close our episode on flu and the flu shot, what is your message, please, to our viewers? Huwag po kayo magpapasurangasin yung mga kalusugan. Kinakailangan tama po parati ang inyong medical record. No, kung kayo po ay wala pang flu shots ngayon, sabi nga ni Kai, magpa-flu shot kayo. Pangalawa, no, kinakailangan kumain kayo ng tama. Kasi nandiyan din yung mga vitamins and minerals na kinakailangan nyo throughout it. Thank you, Doc. Alam niyo pa, pag lifestyle medicine doctor, they really look at your lifestyle. They're all about prevention. But again, there's a lot to talk about in one episode, so maybe we'll tackle that in a different one. Sana po, naintindihan nyo na yung pagkakaiba ng lagnat at trangkaso at ang importansya ng flu shot. Yun basically, that's the message eh. Get your flu shot every year. So, thank you again, Doc Dex. Anytime. Opo, mag-ingat kayo yung mga pagkain ninyo. Please, mag-exercise kayo. Whole foods, ganyan. Pero ibang usapan yan. Until our next episode, this has been Kai Magsanok, Features Editor of the Philippine Star. Stay well.